Magandang umaga muli sa bawat isa and Happy New Year pa rin kasi bago-bago pa yung ating New Year, no? At ako ay muling nagpapasalamat sa Panginoon sa umagang ito na tayo ay binigyan pa rin ng pagkakataon na makapagpahayag ng kanyang salita sa pamagitan ng technology, sa pamagitan ng online messages or online broadcast. At pinapanalangin din po natin ang makakarinig sa mensahe nito, lalo na sa taga Golden City Tennis Court, Tennis Club, Bible Study Group. At pinapanalangin po natin na ang mensahe na ito ay makaabot po sa hindi lamang sa ating mga tainga, ngunit doon din sa ating espiritual na pag-iisip, at tayo po ay makarinig ng mensahe, ng espiritual na mensahe sa atin sa Panginoon. Sa umaga po to ay alam po natin na palagi pong ginagamit ng Panginoon ang kanyang mga salita. So, babasa tayo ng kanyang mga salita bago natin talakayin talaga ang ating topic ngayon, na pinamagatan natin itong narrowing the gap between our belief and our obedience. Narrowing the gap between belief and obedience. Yun po ang ating mensahe sa umagang ito. At ang ating pong babasahin na talata sa Biblia ay matatagpuan sa Romans chapter 12, 1 to 21. Ito po ang gagamitin nating springboard ng obedience, at the same time magpupunta din tayo doon sa ano ba talaga ang ating belief, no? So, habang pong inaantay natin ang mga kasamahan natin na magla-login po, ay gusto ko pong ibahagi na ano bang purpose nitong ating pagtatalaga o I'm not saying pagtatalaga, kundi pagbabahagi ng salita ng Diyos, at pinamamagatan nating narrowing the gap between belief and obedience. So, alam po natin that we have our object or faith, Jesus Christ, and we have obedience, no? So, yun po. Antayin po natin makapag-login po dong iba. So, narrowing the gap between our belief and our obedience. Ang purpose po nito ay unang-una po sa ating mga sarili. Siyempre, ang sabi ng Biblia, if we will obey God according to the good object of our faith, which is Jesus Christ, we will be blessed. Yan po. At ang pangalawang objective po nito ay para po sa mga makarinig sa atin o makakita sa ating pagpapahayag ng salita, ay hindi sila masastumble. Hindi sila masastumble kasi minsan ang nakikita po ay ang ating pong mga buhay na nagko-coordinate ba yung ating pananampalataya doon sa ating paggawa, obedience. So, although sa Panginoon ay malinaw na malinaw sa Kanya yan, na two sides of the coin yan, makita-kita sa Panginoon yan na dalawang nag-i-exist talaga yan, we cannot remove the other from the other, at makikita natin na ito po ay bahagi talaga. The belief on our Lord Jesus Christ and our obedience is partner talaga yan. Hindi pwede mag-exist yung isa at wala yung isa. At sinasabi nga, may blessings doon kung nananaro natin yon. At the same time, hindi masastumble yung iba, no? Hindi masastumble yung iba na makikinig at nakikita po. But the purpose is not na talagang tayo ay maligtas, kasi ang ating kaligtasan po ay ginawa na ni Jesus Christ. When our object or faith of our faith is correct, tayo po ay naligtas na eternal sa ating mabuhay. So, tayo magsisimula in 30 seconds. Ang ating pong title ay Narrowing the Gap Between Our Belief and Our Obedience in Jesus Christ. Of course, in Jesus Christ. Kasi we are Christians, and we are having a Bible study about Christianity, and we are using the book of Jesus Christ, which is the Bible. At ayan po ang ating gagamitin. So, kung may Biblia kayo, ay buksan niyo po ang inyong mga Bible sa Romans chapter 12 hanggang verse 1 hanggang 21 po ito. Okay. Tayo magsa-start na, mga kaibigan. Yung iba habol na lang, no? Lalo sa Golden City Tennis Club Bible Study Group.
Okay, magandang umaga muli sa bawat isa. Tayo po ay pinagpapala ng Panginoon sa umagang ito na tayo ay binigyan ng pagkakataon na makarinig ng kanyang mga salita sa pamamagitan ng ating pagbabasa ng Biblia at sa pamamagitan din ng sermon na dadalhin sa atin ng Panginoon sa umagang ito, at pinapanalangin po natin na ang mensahe po ay galing sa Panginoon at ito po ay papasok sa ating mga espiritual na pag-iisip upang tayo po ay mabibiyayahan hindi lamang sa temporal life, ngunit pati po higit sa lahat sa ating eternal life. So buksan niyo po ang inyong mga Bible sa Romans chapter 12. Babasahin po natin ang chapter 12, 1 to 21. Ito po ay nasa New King James Version. Living sacrifices to God. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove that what is that good and acceptable and perfect will of God. For I say, through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, as God has dealt to each one a measure of faith. For as we have many members in one body, but all the members do not have the same function, so we, being many, are one body in Christ, and individually members of one another, having the gifts differing according to the grace that is given to us. Let us use them. If prophecy, let us prophesy in proportion to our faith or ministry. Let us use it in our ministering. He who teaches in teaching, he who exhorts in exhortation, he who gives with liberality, he who leads with diligence, he who shows mercy with cheerfulness. Behave like a Christian. Verse 9. Let love be without hypocrisy. Abhor what is evil. Cling to what is good. Be kindly affectionate to one another with brotherly love. In honor, giving preference to one another, not lagging in diligence, fervent in spirit, serving the Lord, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer, distributing to the needs of the saints, given to hospitality. Bless those who persecute you. Bless and do not curse. Rejoice with those who rejoice, and weep with those who weep. Be of the same mind toward one another. Do not set your mind on high things, but associate with the humble. Do not be wise in your own opinion. Repay no evil for evil, having regard for good things in the sight of all men. If it is possible, as much as depends on you, live peaceably with all men. Beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Therefore, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him a drink. For in so doing, you will heap coals of fire on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Muli tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. At alam po natin na ito ay makapangyarihan sa lahat at hindi ito babalik sa kanya na walang nagagawa sa mga buhay ng mga nakikinig. And I pray na mabibless po ang mga nakikinig sa pagbabasa ng ating mga salita galing sa Biblia. Tayo muna ay manalangin, mga kapatid, mga kaibigan sa tennis court. Panginoong Diyos na aming Ama, muli kami nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito na kami, Lord, ay nakalampas ng 2020 at ngayon ay 2021. Binigyan mo pa kami ng pagkakataon na makarinig na iyong mga salita, magsisi sa kasalanan kung hindi pa nagsisi, at lumapit sa iyo bilang aming Panginoon tagapagligtas. Lord, kami po, Lord, ay nagpupuri at nagpapasalamat sa aming binasa. Alam po namin, Lord, na ang lahat ng mga salita dito sa Biblia ay galing sa iyo.
at hindi ito babalik sa iyo na walang nagagawa sa iyong buhay. Bless mo po ako, Lord, sa pagpapahayag na iyong mga salita. Salamat po, Lord, sa isang privilege na ibinigay mo sa akin upang maipahayag po, Lord, ang mga salita. Bigyan mo ako ng gabay sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang maipaliwanag po, Lord, ang mga mensahe sa umagang ito. Ganun din po, Lord, sa mga makikinig, i-open mo, Lord, ang aming mga espiritual na pag-iisip upang maintindihan namin ito. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to, Lord, sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon, tagapagligtas. Amen. Magandang umaga muli sa bawat isa, at tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon sa ating pagkakabasa ng salita. Ang ating pong mensahe sa umaga ito ay pinamagatan ko pong narrowing the gap between our belief and our obedience in Jesus Christ. So, bakit po narrowing? Bakit po mayroon ba tayong mga belief at mayroon ba tayong obedience? Kasi dalawang sides of the coin yan. Sa ating pananampalataya, yung other side na nakikita talaga yan na mayroon tayong pananampalataya. At ang Diyos ay nakakakita dyan. At dito sa kabila, nakikita rin ng Diyos yan. Pero minsan, ang mga tao po na nakakapalibot sa atin ay hindi nakikita yung ating faith. Minsan, nape-fake kasi yung faith Parang pag i-express natin ng faith, parang yung iba, pwede siya mag-express but wala talaga siyang faith. At ang nakikita ng mga tao ay yung obedience, yung obedience ng tao. Kaya minsan tinitingnan ng mga tao ang mga Christianity, So, ang tanong ko nga ano ba ang pinakamagandang sermon kung ikaw ay imbitahin sa isang church? Wala kang topic na sinabi, walang topic, bahala ka sa topic mo. Ano ba magandang ibabahagi? So, mayroon pa tayong choices. Unang-una, sabi nga nila, pinaka-best daw talaga kung walang mga ibabahagi mo si Jesus Christ. Ang kanyang buhay, ang kanyang ginawa, sino siya. Kasi that is the object of our faith. So, mayroon namang iba na sila ay magaling sa motivational speaking. Sila ay parang nagsasalita about motivational na i-increase mo yung faith natin sa ating pananampalataya sa isang object, assuming na naintindihan na yung object of our faith at ano yung mga dapat natin gawin. So, they're emphasizing on our increasing our faith. So, yan pa ang pangalawang gustong ibahagi. Ang isa din po ay parang obedience, Yung obedience and doing things na nakakalugod sa Panginoon. All of these topics are good, Kasi they're all biblical, Yung about Jesus Christ, sino talaga siya, about our motivation, about our speaking na i-increase natin yung faith. At the same time, paano natin masunod ang Panginoon sa kanyang mga sinusulat, But sometimes, during that time na, medyo may dun pong mga pagkakaiba din po dyan kasi minsan, halimbawa, kung ikaw ay magtuturo ng obedience, very common yan sa lahat ng mga religion, Lahat na religion, may obedience sila sa kanilang pananampalataya at it always tackles down, it always boils down. It will always boil down into parang morality and good works, But wala tayong problema dyan kasi naka-integrate naman talaga yung obedience dun sa ating moral aspects of our lives. At the same time, yung ating good works. Walang problema doon. But ang problema lang doon, hindi talaga naka-anchor sa object of our faith, which is Jesus Christ. Doon na tayo nagkakaproblema. Yung pag-increase naman ng ating faith, parang ilalapit natin, ay wala din problema doon kasi that is biblical na talagang ilalapit natin sa pamamagitan ng ating faith. Pero ang problema doon, kung ito yung ating belief, ito yung ating obedience, kung mali yung ating belief sa isang object of our faith, which is Jesus Christ, maski gaano kagaling yung ating obedience, kung mali ito, hindi natin mananarrow yung gap. Hindi natin mananarrow yung gap kasi wala tayong baseline kung ano yung ating ilalapit. So, pwede tayong lumapit, akala natin nalalapit natin pa, in fact, nalalayo natin. So, yun pong ating, ngayon, ang sabi ko nga, what is the objectives of this message? Ang objective po ng ating message, unang-una, personally, sabi ng Bible, na kung sino man yung obedient doon sa object of faith ng Jesus Christ at God, i-bless yan. Kasi
Yun ang yun ang pinaka basic formula eh. If you're obedient, i-bless ka, no? Ang pangalawang objective, which is the major objective, ay para po hindi ma-stumble yung mga nakakarinig sa mga tao mananampalataya na sila ay nagsasalita ngunit hindi naman nila binabahagi ang talagang mapapakita sa kanilang buhay. So, ako nga ay hanga sa mga preacher na talagang nag-preach always or the obedience because they're very confident na sila ay talagang obedient na talaga sa mga pinapagawa sa kanilang Panginoon. Isang example po ay si Charles Stanley na palaging ang kanyang topic is about obedience of God, but Charles Stanley is very grounded sa kanyang pananampalataya ng kanyang kaligtasan ay sa pamagitan lamang ni Jesus. Wala siyang contribution nun sa kanyang kaligtasan. Wala siyang contribution. And in fact, meron siyang isang libro na Security, Eternal Security. Very secure ang tao na nananampalataya kay Jesus Christ. Regardless kung anong gagawin niya, he is secure and he is always safe. But ang ano lang doon, he is telling us to be always obedient. So sa umagang po ito, we'll tackle ano ba yung inanaro natin? So, una-una, kasi ang aking binasa po ay, ito po yung ating sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Babasahin ko po yung chapter 12 at i-explain ko po. Kasi, ito po yung chapter 12. Alam po natin, the Epistle of Romans is about the sulat, the letter of Paul to the Roman church. At ang Roman Church is very critical sila, matatalino sila kasi yun ang center of kanilang kanilang economy, center of their group talaga na nandun yung mga wise men, mga matatalino at nandun yung mga Greeks and Romans, no? So talagang ang sabi nga ng mga scholars parang ginalingan ni Paul ang pagsulat dito sa letter na to. So ang sulat po ni Paul ay sa Romans ay meron pong 16 chapters. Ang 1 to 8 ay about sa ating pananampalataya, pinakita talaga niyan diyan. It's about Jesus Christ and Jesus Christ's righteousness na may impute sa atin. Ang 9 to 10 is about parang tawag nila doon parenthetical, yung parang iba ng topic si Paul, no? About Israel, no? About Israel. Pero hindi natin babanggitin ngayon yan kasi haba tayo. Pero ang chapter 12 hanggang 15 ay is about parang practical way kung paano natin susundin ang mga nangyayari na sa atin. Kasi we are now in Christ. Sabi nga doon sa 1 to 8, we are now in Christ. Ngayon, susunod na tayo dito. Ang 15 ay parang ang 16, chapter 16, ayun ang kanyang pagpapaalam na or pagkumustahan sa mga iba't ibang mga tao na nandoon sa kanyang lugar at sa mga lugar na kanyang sinusulatan. So, sabi ni Paul dito, tatlo po dito, living sacrifices to God. Kasi nandoon na tayo sa Panginoon, sabi niya, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Sabi niya, matindi nga talaga ito na parang, since you are now in Christ, you have to sacrifice yourselves. Parang parang isakripisyo mo, living sacrifice, hindi yung papatayin mo sarili mo kasi ang concept nito ay meron silang parang burnt offerings and sacrifices na pinapatay. Ang sinasabi ni Paul dito na huwag mong patayin ang sarili mo, but buhay ka pa, isakripisyo mo sa pamagitan ng iyong mga ginagawa na mabuti. And do not be conformed to this world. Sabi niya, do not be conformed to this world. Kasi ang world na to ay makasalanan ito. But be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. So, although Diyos ay alam na niya na si Paul ay talagang pinatawad na niya, but mayroong purpose dito ang pagsulat ni Paul na parang kayong mga Kristiyano dyan sa Roma, hindi na natin sacrifice ang ating sarili as burnt offerings, as sin offerings kasi mamamatayan, but living sacrifice na acceptable din sa God with reasonable, that is your reasonable service. At sabi nga, do not be conformed with the world, but baguhin mo ang iyong isip na ikaw ay nasa Panginoon na at wala ka na sa
sa world na yan na makasalanan. At dapat ay parang good and acceptable perfect will of God, kasi mayroon pong pang sinasabing sanctification na parang gusto ng Panginoon na tayo ay mag-transform from grace to praise, na talagang makita yung ating kabutihan sa mga taong makakilala sa Kanya. Again, I will say again na this is not about salvation, na gagawin natin na manaro natin yung gap between our obedience and our object of belief, kasi ligtas na ang mga tao dito sa Romans na to. Ang purpose niya dito ay for the glorification of God, sa makikita ng mga tao na nakakakita ng mga Kristiyano. At the same time, para ma-bless din. No? So, yun po ang number 1, living sacrifices of God. Number 2, serve God with spiritual gifts. Sabi niya dito, for I say through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he also think, but to think soberly, as God has dealt to each one a measure of faith. Kasi, ang sabi dito sa ating sinulat ganito, you're in one body. Ang ibig sabihin ng one body, you're now universally connected to me as one body. So, pwede nating explain ito na ang mga group, ang church po ay, ang tawag niya, called out ones, the called out ones, mga tinawag ng Panginoon na mga pasok doon sa group of believers. The called out ones, the assembly, yung church na yan. At regardless kung saan ka, pwede kang pumasok dyan. Wala pong hindrance dyan ng mga physical. Wala pong registration form dyan. Wala pong nag-i-exclusive may-ari ng church na yan. Ang wala pong ang exclusivity lamang doon ay about belief on Jesus Christ. Yun lang mga exclusivity, but hindi yan exclusive sa isang grupo, isang religion. Anybody can enter to that. At yun ang sinasabi niya dito na you are now in one body. For us, we have many members in one body, but all the members do not have the same function. So, kalimutan na natin yung ating paradigm na kami lang ang maliligtas. Ang aming religion lamang ang hindi nagkakamali, ang aming religion lamang ay tama. Hindi po hindi po sabi ng God na ganun ang ating paraan ng Panginoon na tumawag ng mga tao, kasi malilimit ang ating God na kung hindi makaabot yung religion doon sa isang grupo na yan, hindi na matatawag yung mga tao doon. So, kalimutan na natin na ang aming religion lamang ang naliligtas, no? Kasi parang ito ay parang assembly of people ito. Kaya sa isang maliit na village, kung sila nananampalataya kay Jesus, may dumating doon na isang missionary. Maski siya, basta dala-dala niya ang magandang balita ng kaligtasan about Jesus Christ, that whoever believes in the Lord Jesus Christ, whoever believes in Him and who sent Him, has everlasting life and has passed from death to life and will not come into judgment but has passed from death to life, they will be saved. Parang ganun po yan. So, ang point ni Paul dito ay, since you are in one body, but different members, and you have different gifts na minibigay. So, sabi, huwag kayong magmamayabang at huwag niyong i-focus ang inyong sarili doon sa tao na yan, kasi baka ma-stumble ka, no? Ma-stumble ka kung nakafocus ka doon. Sabi niya nga dito, kung mayroon kayong mga gifts, gamitin niyo yan. Kung ang gifts niyo ay pagpapahayag ng salita ng Diyos, no? Prophecy, mag-prophesy ka in proportion to our faith. Medyo nakakagulat nga ito. Having then gifts differing to the grace that is given to us, let us use them. If prophecy, let us prophesy in proportion to our faith. So, sabi nga, kung ano yung faith mo, yun ang ipapahayag mo. Kasi minsan, kung bata ka pa, hindi ka naman nakakapagpahayag ng mabigat talaga ng faith. But kung ano yung faith mo talaga, tama dapat ang faith mo in the Lord Jesus Christ, na yun din po ang isang objective ng natin, na ano ba yung tamang object of faith. But we are now focusing here on obedience, no? So, kung ang gift mo ay mag-prophesy ka. Kung ministry mo, mag-ministry ka. Ibig sabihin, kung mayroon kang naalagaan ng mga tao dyan, mag-alaga ka. Magtuturo ka. Kung binigyan ka ng gift ng magtuturo ka. Hindi mo itatago yan. Kaya nga sabi, we're the salt
and light of the world. No? Yan na one of the restraining factors is the Christian. We're the salt and light of the world. Sabi nga noon sa kung mayroong bang ilaw ay itatago ba yan sa ilalim ng kama? Dapat i-broadcast mo yan na nakakita ako ng isang magandang ilaw doon at nakakita ako ng mga kaligtasan doon, i-broadcast ko yan. No? Kasi nga para tayo ang parang analogy nga doon we're all beggars. We're all beggars. At yung isang beggar ay nakakita siya ng parang pagkain doon. Nakakita siya ng pagkain na parang in-announce niya na may pagkain. In fact, may parallelism yan doon sa isang kwento doon sa Old Testament na sila ay mamamatay na. Yung dalawang mga leper ay pumunta sa loob ng kampo ng kanilang mga kaaway at nakita nila na umalis na yung mga kaaway nila at maraming pagkain doon. Nagkakaroon ng tagutom yung mga kasama nila. Sabi nila, kailangan natin bumalik doon sa kampo ng ating mga kasamahan at ibamalita natin na may mga available na mga pagkain dito sa kampo ng ating mga kaaway. At yun nga, binalita nila at tinest ng leader nila na totoo ba talaga itong nakita ng mga lepers na to, sila pumunta doon. Ganon din sa atin. We're all sinners. Wala pong advantage ako, walang advantage sa mga preachers. Lahat ay makasalanan yan. Kaya nga sabi doon, huwag mo i-focus ang iyong sarili sa mga nagsasalita, kundi i-focus mo dun sa object of faith, which is Jesus Christ. So kung makakita tayo ng pagkain, parang selfish naman kung hindi natin ibabahagi yan at pipilitin talaga natin na this is the food of God, this is the light of God. At mamamatay kayo dyan, lumapit na kayo dito at kumain din kayo. Ganon din dito, he who teaches, he who has the parang gift of teaching, magti-teach. He who exhorts in exhortation, no? Kung ang gift nyo ay pagbibigay, binigyan kayo ng biyaya ng Panginoon na marami kayong pera, you give liberally, no? With liberality, no? Parang gano'n. Kung ang gift nyo ay maglilid, no? Maglilid kayo with diligence. You show mercy with cheerfulness. Kasi minsan hindi naman natin kaya lahat ng mga gifts na to. Minsan ang isang tao ay magaling siya sa isang part pero parang mahirapan siya sa ng mercy. Pero mga tao na nagbibigay ng mercy, na pinakakawawaan talaga nila yung mga naghihirap. But ang pinaka-best talaga na nagbibigay ng mercy ay mercy about our situation na tayo ay mapapahamak. You will eventually go to hell if you will not believe on the Lord Jesus Christ. No? At hindi ba mercy yan kung sasabihin mo, you have to believe on the Lord Jesus Christ. Abandon all your self-righteousness, abandon all your, in terms of salvation, you have to abandon that. But in terms of obedience, of course, ibang usapan yung obedience, ibang usapan yung salvation. Yun, doon nga nalilito about ano ba talaga ang ating obedience? Is this for salvation? Or is this for showing the glory of God? And kaya nga ang narrowing the gap between belief and obedience, dapat tama yung ating belief na we are saved by the grace of God, we are saved by faith, we are saved by grace through faith in the Lord Jesus Christ alone. But in terms of showing the obedience, kailangan natin magsikap na mapapakita nga, sabi nga, transformed by the renewing of your mind. So dito, pinapakita ni Paul na iba't ibang spiritual gifts. Iba't iba ang spiritual gifts ng mga tao sa isang universal church. I hope na yung universal church na yun ay malinaw. And that universal church is represented by different local churches. Although nakikita natin, why is it that there are so many local churches? Hindi ba nagkakaiba-iba ang dito? Iba ang doktrina dito? Yes, nagkakaiba. But doon sa mga major doctrines, in terms of soteriology, or in terms of how can we be right with God, that dapat the same. Kaya nga ating objective nga ito, narrow the gap between the belief. Kasi kung yung object of faith natin, yung ating belief, tayo ay nag-o-obey, mali naman yung ating ino-obey, mali yung God na ating piniperceive,
Kaya nga merong ano doon na parang test every spirit, test every spirit. Sabi sa 1 John 4:1 na test every spirit. If no one, sabi dito sa 1 John 4, test every spirit, mga kapatid, kasi ang ano dito, sabi niya, 1 John 4, sabi dito, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits, whether they are of God, because many false prophets have gone out into the world. Verse 2 ng chapter 4 ng 1 John. By this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is of God. And every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. And this is the spirit of the Antichrist which you have heard is coming and is now already in the world. Kasi marami pong magiging Antichrist. Titingnan natin ang ano ba talaga ang unang selection dito, ang unang criterion dito ay titingnan mo kung ang kanilang pananampalataya ay si Jesus Christ ba ay God na nagkatawang tao, come into the flesh. So we have to believe that Jesus Christ is truly God and truly man, true God and true man. Kasi kung hindi po ang isa pong pananampalataya ay nagsasabing si Jesus Christ ay hindi God, ay hindi yan kasama doon sa ating belief, no? And if one organization or religion ay nagsasabing si Jesus Christ ay God lamang at hindi siya nagkatawang tao, hindi talaga siya naging fully God, he did not have all the attributes of God, then mali na yan. No, mali na yan. So, kailangan natin maintindihan talaga na ano talaga, na parang tama yung ating object of our faith. At ang one time nandun na dapat natin maintindihan, the work of Jesus Christ, na siya talaga ay may mission dito. He is the sacrificial lamb na nag-save sa atin. Dapat maniwala din tayo doon, no? Kasi yun na, at ang righteousness ni Jesus Christ talaga ang nakakaligtas sa atin, because our righteousness cannot satisfy the righteous requirement of God, which is perfect righteousness. Kaya nga maski anong gagawin natin, hindi tayo maliligtas. Ang purpose ni Jesus Christ sa pumunta dito, you have to have those righteousness, have that righteousness para may pasa natin. Paano na makukuha yan? By obeying the fulfilling all the laws given by God to us na ma-fulfill, kasi hindi natin ma-fulfill. At the same time, maniniwala tayo na talagang siya ay namatay para sa atin. So, ngayon dito ay makikita natin na behave like a Christian. So, ito po ay parang ganito po yung sabi dito, let love be without hypocrisy. No? Kasi alam po natin na ang fruit of the Spirit ay meron po tayong love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, godliness, faithfulness, and pagpipigil sa sarili, no? Pagpipigil sa sarili. Mayroon tayong nine fruit of the Spirit. Mapapatagpuan natin yan sa Galatians 25:25, no? Na nandoon yung mga fruit of the Spirit na dapat lalabas sa atin automatically if we have talaga the Spirit of God in us. Kasi kung mayroon na yung Spirit of God in us, kasi one of the parang ginawa ng Panginoon sa atin during the time when we believe on the Lord Jesus Christ, binuhay niya yan ang component natin na spirit at nilagyan tayo ng banal na espiritu. Kaya yung banal na espiritu ay nasa atin na, hindi naaalis yan mga kapatid, hindi naaalis yan. Nandyan na yan at magbubunga yan. Pero sabi nito, let love be without hypocrisy. Kasi sabi nga dito, kung mayroon kang love, mayroon kang joy, pero hindi ka naman gumagawa, you're a hypocrite. Sabi doon, if you have the fruit of the Spirit but not doing anything na makaka-express yung love mo, you're a hypocrite, no? But if you're doing things pero wala ka namang the fruit of the Spirit, you're just doing things for good na mapapakita mo, you're legalistic. And legalistic way is not the way of salvation. Again, what is legalistic way of
Ang ibig sabihin ng legalistic way ay parang sumunod ka lang just for the sake of maligtas ako. No? That is the difference nga of Christianity with other religion. Other religions, mamili ka man, kasi anong religion yan, they will have to pay their way to God. No? By doing good works, by being good. But sabi nga ng Bible, nothing, no one is good. Pag sinabing no one talaga. No one is good. No? Again, no one. No one is looking for God. No one is looking for God. That was explained in chapter 3 in Romans, na no one is good. But, ang sabi ko nga, we cannot be saved by doing good works legally. Kung ang pag-iisip mo ay you can do good, you can be saved, or you can be right with doing good, you are a legalistic man. And even if you're the most moral person in the world, no? Kaya nga ang Christianity, marami pong maraming maraming mga tao din sa ibang religion na sa tingin ng mga tao, they're more moral than Christians. But they will not be saved kasi wala po silang object of faith na Jesus Christ. Masama mang pakinggan, but is the only way is Jesus Christ. Kaya mayroong isang nagsasalita doon na sabi niya, if ang pagfa-follow lang ng God, ang pagfa-follow lang ng mga salita ng Kristiyano daw, ay ganito, sabi nga ng isang leader ng isang religion, mas Christian pa ako sa inyo. No? Sabi na, mas Christian po ako. Kinlarify ng isang din. Paano ka nagiging mas Christian sa Christian na hindi ka naman Christian? Kasi sabi na, mayroon daw siyang sinasabi na kung ang pagsunod sa batas ay ganito, sa mga nakasulat dito, mas Christian ako sa kay Christian. Kasi ang mga Kristiyano daw, kasi yung ibang Kristiyano nga, hindi nila nananaro yung gap ng kanilang belief at ang obedience, ay nakikita silang mas malayo sila. At nasasabi ng isang moral teacher sa ibang religion, nasabi na mas Christian pa ako sa inyo. But that is not the point. He is not more Christian than a Christian. Kasi ang Christian is believing on the Lord Jesus Christ. Hindi naman ang Christian is about morality. Ang Christian is about believing on the Lord Jesus Christ na siya talaga yung God na nagkatawang tao, full God and full man. At the same time, naniniwala siya ang ginawa ni Jesus Christ, ang salvation niya. At namatay doon sa cross. So, he is moral sa tingin niya o sa tingin ng mga tao na nakapaligid sa kanya. Maski moral na moral siya, he is not more than Christian. He is not a Christian because he does not believe in the Lord Jesus Christ. So, hindi pwedeng batayan natin ang morality ng being Christian kasi ang Christian po, yung object of faith, which is Jesus Christ. Sabi nito, let love be without hypocrisy. Abhor what is evil. Siyempre, ito yung mga dapat gawin ng isang Christian. Abhor what is evil. Cling to what is good. Good. Who is good? Only God is good. But we're trying to narrow the gap between our belief para naman hindi ma-stumble yung mga tao. Be kindly affectionate to one another with brotherly love. In honor, giving preference to one another, not lagging in diligence, fervent in spirit, serving the Lord. Rejoicing in hope. Ano ba yung rejoicing in hope na to? Nagpupunyagi tayo sa ating pag-asa kasi Jesus Christ. Ano ba yung hope? Dapat ma-define natin. Kasi ang ating objective dito is narrowing the gap between our belief and our obedience. Dapat ma-define natin yung hope natin. Ang ating hope ay not in this temporal life. Ang ating hope po ay eternal life. Ang ating hope po ay bibigyan tayo ng glorified body. And all our sins will be forgiven if we believe on the Lord Jesus Christ. And we will spend eternity with God. Yun ang hope natin. Yun ang pinaka-hope natin. Dapat malinaw yung ating hope. Magre-rejoice tayo sa ating hope. Kasi ang ating hope ay si Jesus Christ na niligtas tayo. Patience in tribulation. Matindi din ito kasi minsan tayo dumadanas ng mga tribulation. Kasi sabi nga, merong tribulation dito regardless of petty tribulations or great tribulations. But hindi naman natin yung ating great tribulations. But ito referring to relatively small tribulations na patient tayo. Ano yung sa patient? Magtitiis tayo kasi ilang years lang naman tayo magstay dito sa mundong ito. 100 years, no? 110 years, 120 years. Kung mataas ang buhay natin, but
who will spend eternity in God, dun sa kanyang relatively walang-wala yung katiting lang yung ating buhay dito, just a vapor, like a vapor na nagbabanis, no? Sabi nga ng James, what is your life here? It is just a vapor compared to the eternity you will spend in God. Patience and tribulation, continually steadfastly in prayer. Ang prayer ay pinautos yan ng Panginoon. Bakit tayo mag-pray? Mag-pray tayo kasi inutos. At the same time, alam naman lang natin na God is an answering prayer. Yun nga ang mahirap dito sa dito na God is sovereign, but He can make us do things na yung sovereignty of God, yung providence of God. Yung providence of God, mga kapatid, ay ganito yan. Yung providence of God ay magagawa niya na hindi na nababiolate yung will of man. Gagawa niya ang kanyang, yun ang hindi natin maintindihan. But God is ibang dimension ng God eh. Kasi kung ilalagay natin ang God sa ating dimension, sa ating pag-iisip, ang ating dimension ay one dimension lamang. Ang dimension ng God is 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 times higher than our dimension. He can be a sovereign God. Masusunod niya ang gusto niya, kung sinong gusto niya, pero He will not violate the will of man. Mahirap mang maintindihan ngayon, but yan ang ng God, na mag-pray ka, no? I will not violate your prayers, na maski ang prayer mo hindi ko susundin yun. Mag-pray ka, kasi sabi nga, if you pray, I will answer if it is according to my will, no? Yun nga, ang according to my will, pero mag-pray ka kasi bibigyan ka niya ng pagkakataon na i-bless ka na. But He will not, He is a sovereign God, but ang providence is He is a sovereign God. He can do what He wants. Walang makakapigil sa Kanya. But we are not a robot. We are not a robot na ihihinder na natin yung will. That is the power of God. That is the mighty nga, almighty God nga. Hindi natin maintindihan. Kasi if we will understand God, He is not anymore God. If we can understand God, He is not anymore God. Kasi maintindihan na natin siya eh. Ang atin lang na sumunod tayo at maniwala tayo na ang sinabi niya, yun ang masusunod. So, sabi dito, bless those who persecute you, bless who do not, and bless and do not curse. Rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. Be of the same mind toward one another. Do not set your minds on high things, but associate with the humble. Do not wise in your opinion. Sabi, matalino ka pa sa Panginoon na sabi mo, hindi naman ako mananalangin kasi anyway, robot naman ako eh. Maski manalangin ako, hindi naman susunod na Yan ang sinabi, do not be wise in your opinion. Sinabi ng God, mag-pray ka, mag-pray ka. Kung magmamakawa ka, you have to repent from your sins, you have to repent from your sins. Sabi mo, Brother Carlo, na alam na ng Diyos, yes, alam, pero mayroon tayong obligation. Mababa lang ating pag-isip. One dimension lang ating pag-isip. Level 1 lang tayo. Ang God ay level 1,000 na. Hindi natin maaabot yan. Do not be wise in your opinion. Kung sinabi ng Bible ay dapat biblical tayo. Kung sinabi niya repent, repent. If sinabi niya obey, obey. Hindi yung parang, anyway, ang God naman na masusunod. Yes, ang God ang masusunod, but you are commanded to repent. And sabi niya, renew your mind, na wala tayong magagawa. Repay no evil for evil. Have regard for good things in sight of all men. If it is possible, if it is possible, as much as depends on you, live peacefully with all men. Kung pwede man lang, makapag-bati ka sa lahat ng mga kaibigan mo, kalaban mo. Beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. If your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him drink. For in so doing, you will heap coals of fire in his head. Ang sabi dito, parang, kasi yung heap coals of fire in his head kasi sa kanila kasi walang posporo. So, mahingi lang sila ng baga. Yung baga na yan ay dadalhin nila sa village ng 1 or 2 kilometers. Dinadala nila sa kanilang mga ulog. Kaya, for in so doing, you will heap coals of fire in his head. Para binigyan mo siya ng baga upang siya ay makapagluto doon sa kabilang village. Kasi yun ang concept dito na parang
ay bakit lalagyan ko ng baga sa kanyang ulo? Eh, di ba kalaban ko yan? Pero ang concept dito, bibigyan mo siya ng baga, bibigyan mo siya ng posporo so that he can cook sa kanyang village kasi malayo ang kanilang kapanahon. Verse 21, do not overcome by evil, but overcome evil with good. No? Yan ang po ang ano doon. Ngayon po, kasi po ay ang ating pong pinag-uusapan, it is narrowing the gap between obedience and our belief. No? So, dapat grounded tayo doon sa ating belief. Yung obedience na tinuturo dito, dapat ilalapit natin yan. Ang purpose natin dito ay, sabi ko nga, this is not about salvation. Kasi if we will doing obedience because of our salvation, legalistic tayo. But if we are not doing obedience, kasi sabi may love naman tayo, we are hypocrite. So, saan tayo ngayon? Ulitin ko, sabi nga, love is hypocrisy kung hindi mo ginagawa. So, kailangan nating malinaw na malinaw yan. You have to narrow the gap. Number 2 is number 1, ang not for salvation. Dapat malinaw sa atin yan. We're not narrowing the gap because in order to be saved. Kasi ang nagnanaro sa gap ng ating salvation is the work of Jesus Christ and the person of Jesus Christ. We are united with God with the work and the person of Jesus Christ if we believe in Him. Ang purpose ng ating pagnanaro ng ating belief system doon sa obedience ay para po mabibless tayo kasi sabi ng God, if you obey, you will be blessed. Pangalawang reason po ay para po hindi masastumble yung mga taong nakakakita sa ating mga buhay kasi sabi nga, you're given different gifts. If your gift is prophecy, you prophesy. Ngayon, you are ambassador. Kung hindi ka magaling na ambassador, baka i-recall ka. Marami pong mga situation na nire-recall yung ambassadors kasi hindi sila nakakapag-fulfill. No? Kinuha na sila. No? Pero minsan, nakaka-stumble sila, ay kukunin na. Minsan, pinapabayaan din para makita rin. Hindi natin alam na. Kaya nga, God is very high. Dapat titingalain talaga natin yung God na yan. Mga kapatid, bilang pagtatapos po, babasahin ko yung itong 13:8 to 11 to 14. Love your neighbor. Dito tayo magtatapos. Owe no one anything except to love one another. Ito ay nasa Romans 13:8. Owe no one anything except to love one another, for he who loves another has fulfilled the law. For the commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not bear false witness, you shall not covet, and if there is any other commandment, all are summed up in the saying, namely, you shall love your neighbor as yourself. Love does no harm to a neighbor, therefore love is fulfillment of the law. Yan. Number 1, love daw. Kasi mag-away-away man tayo sa commandment, ang sinabi ng God, love. But you can only love your neighbor if you have the power of Jesus Christ in yourself. Kasi sabi nga, a new commandment I say to you, I will put the laws in your mind and write it in your heart, and you will be my people. Hindi na kailangan mag-explain, maintindihan mo na kung anong ibig sabihin itong mga laws na to. Very complicated ang mga laws, but ang sabi ni Jesus Christ, if you will put my understanding in your mind, you will understand na it will boil down to love at above dimension na yan. Kaya nga, unless a man is born again, unless a man is illuminated, regenerated, he cannot see the kingdom of God, and he cannot attain this kind of commandment, no? Ito ang pinakamaganda. 11. And do this, knowing the time that now it is high time to awake out of sleep. Kung natutulog pa tayo, hindi literal na natutulog. Literal, ang ating spiritual na pag-isip ay tulog. For now our salvation is nearer than when we first believed. Ang ibig sabihin nito, yung last part of our salvation, which is the glorification body, ito na yon kasi we are, alam mo natin, we are justified already,
Ang sanctification natin is relative yan eh. Relative yan sa mga tao. Some are more sanctified in the sight of God, but we have a positional sanctification na inilipat na tayo mula sa kamatayan. But this is referring to the salvation na talagang kukuhanin na tayo ng Panginoon. And we will given the glorified body, makasama na natin siya at we will be away from the presence of sins. The night is far spent, the day is at hand. Therefore, let us cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. Let us walk properly as in the day, not in revelry and drunkenness, not in lewdness and lust, not in strife and envy. Verse 14, but put on the Lord Jesus Christ and make no provisions for the flesh to fulfill its lust. I have 5 minutes to explain this 14. Verse 14. Put on the Lord Jesus Christ and put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lust. Mga kapatid, ang Christianity po is not about way of salvation. Ito yung paraan ng salvation. Although mayroon may explanation na ito yung paraan, but Jesus Christ at ang Christianity is not a methodology or system, pero in-explain natin ng system. Ang Christianity is about Jesus Christ. Kaya nga dapat i-put on natin si Jesus Christ or let the Lord be in us. Kasi nga, but put on the Lord Jesus Christ. It's not about the law, it's not about kailangan natin i-put on. And make no provision for the flesh to fulfill its lust. Bakit make no provision of the flesh? Sabi ko nga, itong ating body ay itong ating pagkatao ay mayroon tatlong components: spirit, soul, and body. When we are not yet born again, when we are inherited, patay yung ating spirit. Only the soul and the body. Doon sa body ay mayroon yang component of the flesh. Component of the flesh. The flesh controls the soul. Kaya tayo nagkakasala. But when God is in us, naput na tayo ng God, nabubuhay na yung spirit natin, itong body natin, na namatay na to, napako na to sa kay krus. Napako na to sa krus kasama si Jesus Christ, no? Pero itong flesh na to ay nandyan pa sa atin ngayon. Mayroon siyang remnants of the flesh, but he is not controlling the soul. The spirit now is now controlling the soul. The body is not anymore controlling the soul, but the flesh which is in the body na namatay na, pero yung flesh ay nandyan pa, yun yung nag-i-influence. Kaya sabi dito, but put on the Lord Jesus Christ. This is about parang itusuot natin si Jesus Christ. And make no provision for the flesh. Kasi ang flesh po mga kapatid, talagang nag-i-influence yan sa atin to fulfill its lust. Kasi ang flesh, yun yung mga lust natin. Lahat yan ng mga lust, sex, yung mga desire natin, yung mga desire natin kung ano man, kasi minsan, bakit palaging flesh? Ito ba ay about the sensual, sexual flesh? Hindi po ito. Ang flesh is generic na lahat ng makasalanan ay ginagawa ng flesh. Ini-influence niya yung soul. So, bilang pagtatapos po ay inanaro natin yung gap, not legalistically, no? Although ang result ay magiging moral tayo, but not morally. But ang result, nakikita ng mga tao ay nagiging moral, correct tayo. But ang dito, this is about Jesus Christ in us. But put on the Lord Jesus Christ. Sabi nga doon, si Jesus Christ din na nagpuput on, but psychologically lang naman ito, but Jesus Christ, siya talaga naglalagay ng Holy Spirit. And make no provision for the flesh, yung natitira pang flesh sa atin, to fulfill its lust. We have to narrow the gap. We have the responsibility. Kaya nga sabi ko nga, mayroon pong God's sovereignty and we have human responsibility. Ang ating human responsibility is to narrow the gap between our obedience and our belief. Dapat papunta tayo kay Jesus Christ. Kaya nga ang ating sanctification ay we are transformed from glory to glory by grace, na talagang lalapit tayo sa Panginoon.
But this is about Jesus Christ. Huwag nating kalimutan na si Jesus Christ talaga ang ating kaligtasan. Eternally and temporally, He also is our salvation kasi He imparted the righteousness in us so that we can follow all these things. Put on the Lord Jesus Christ and do not make provision for the flesh and fulfill it, that it can fulfill its lust. Dapat mayroon tayong paragang responsibility. But we pray, no? Kasi tayo po ay mga tao lamang, nagkakasala tayo. I'm not saying this one because I'm morally correct than you. Mas mababa pa nga ang aking morality siguro sa mga very moral person. But sabi ko nga, we're all big beggars. Ang atin lang ay nakakita tayo ng pagkain. Si Jesus Christ yan. He is the light and the salt. Kaya natin ipamalita ito kasi kailangan din natin talaga ang tulong ng Panginoon. Mga kapatid, if you do not believe on the Lord Jesus Christ, now is the time to believe on the Lord Jesus Christ. Kasi kung hindi ka talaga He is faithful. He is faithful, no? He is faithful to His word. Pag sinabi niya, I will bless you, He will bless us. But on the other side, He is also faithful na pag sinabi niya, ibibigay kita sa impyerno kung hindi ka maniniwala sa akin, faithful din siya doon. Kaya nga, those who are not found written in the book of life will be cast to the lake of fire. Hindi niya babaguhin yan sa huling araw. Kasi sabi mo, maawain naman yung Diyos. Love naman yan eh. Babaguhin na yan sa huling araw. Hindi niya babaguhin yan. Kasi He is faithful. He is faithful to His word. Ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. He is faithful to that. At kung wala ka kay Jesus Christ, kung hindi ka naniwala kay Jesus Christ, He is faithful na hindi ka talaga makakapunta sa Panginoon. At if your name is not written in the book of life, if you will not believe on the Lord Jesus Christ, He is faithful to put you in hell. Masamang pakinggan, but He is faithful. He is faithful to His word, but He is also faithful to bless us if we follow. He is also faithful. Kung hindi ka susunod sa Kanya, the wrath of God will be in you. Mga kapatid, I hope na maliwanag sa atin ito na Jesus Christ is the only way. I'm telling this one for the love, not na magaling ako sa inyo, not I'm morally correct than you, not I'm that, for the love na talagang si Jesus Christ. You have to believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. And eventually, kung ma-influence mo yung family mo, they will be also saved. Kasi, sabi naman ng God, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. You are the way, no? Kami nga, if the blood is in you, if you will not believe on the Lord Jesus Christ, the blood is in you. For yourself and for the blood of your family. So yun po, may Happy New Year again, Merry Christmas, because sa atin po every day is Merry Christmas because we believe that Jesus Christ was incarnated, lived in this world, we celebrate His birth. Believe in the Lord Jesus Christ and will be saved. Let us pray. Panginoong Diyos naming Ama, Lord, kami po Lord ay nagtatry sa pamagitan ng yung mga salita to narrow the gap between our obedience and our belief upang kami Lord ay hindi maging stumbling block sa mga taong nakakakita sa amin. Lord, gabayan mo kami na makasunod na yung mga salita. At alam po namin Lord na hindi namin ito nagagawa sa aming sariling kakayahan lamang, kundi sa iyong gabay sa aming mga buhay. I-bless mo Lord ang mga nakarinig na sila din po Lord ay mawala na yung paradigm na ang kanilang religion lamang ang maliligtas. Ngunit alam po namin Lord na kung sino mang maniniwala sa iyo Lord, sinabi mo nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Alam po namin Lord na you're the only way. Ikaw lamang ang daan ng aming kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po mga kapatid.